SP. Ayan na. Thank Hello. Thank you, Mr. President. The next question Andyan pa rin from pala Cray, yung kanyang ngiwi-ngiwi. O, ayan o. Clay Pardilla from PDP. From Cray. Lunok pa. Lunok. Clay Pardilla from PDP4. Lunok. Good morning po, Mr. President. President, may we Dalawang know beses directly. pa na. Good morning. Kaya natin. Clay Pardilla from PDP4. Good morning po, One? Mr. President. Clay Two? Pardilla from Hindi PDP4. mapigilan. ay. Good morning po, Mr. President. President, Oh, may ang we daming From PDP beses. from Cray. Bilang natin na. SP. Thank you. Thank you, Mr. President. The next question Hindi ka from naman Cray. kumakain. One? Clay Pardilla from PDP4. Good morning Two? po, Mr. President. President, may we know directly from you the real reason hindi of mapigilan. General Torres' dismissal and what post The was reason? The reason? offered to him po. Salamat You po. don't know what the reason was. We explained it. Even my blog the other day, I explained it again. Yeah. It was because he would not, he powers, very specific powers in terms of the sa inyo ng proteksyon para daw po sa seguridad niya after niyang pangalanan yung mga kongresistang sabi nila sangkot daw sa korupsyon. Yeah. Can I correct that? These are not revelations. They are allegations. That's a very different. Allegations and revelations are extremely different. So we will examine. Parehas lang. Siyempre, kapag may revelation, siyempre anong i-require natin? Evidence, di ba? Para hindi lang siya allegations. Of course, may ni-reveal siya. So, ang next na tatanungin natin, asan ebidensya mo? Ang akin lamang ito, no? Bakit hindi natin i-welcome lahat? Okay? Hindi yung namimili kayo, sasabihin nyo sinungaling itong taong to. Tapos, yung si Bryce, gagawin yung parang star witness. Examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas Pwede rin namang allegations yung ginawa ni Bryce, di ba? talaga dito, Pwedeng edited yung mga pinapakita niya doon. mula nung nasimulaan itong Investigative Independent Commission, which by the time we get back, before the end of the week, Oh. Sasabihin mo, tinanggal mo si Torre dahil hindi sumusunod sa protocol, sa command. Tapos ilalagay mo sa sa independent body na sa corruption. will be ordered. The witness protection, making allegations not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. They need to be protected against any kind of. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. We find this kind of actuations all the time. But again, it's something. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. But agaw talaga nila yung pera ng gobyerno that we are granting to the independent. We are investigating this independently of all that. And that's why we have to very clear that the Independent Commission is in fact independent. That they will no longer be, no one who has an interest in these cases will be allowed to participate except as a witness. President, sir, you said that there would be no budget for flood control projects in 2026 or under the 2026 budget. So what will happen to the almost 275 billion pesos proposed allocation? Then we will spend it on other things. There was a budget of 350 billion mga asphalt over. Meron silang sinusumbong yung kalsada, mga asphalt over. Ano na yan? Yung para siyang may plema, sinyalis na yan na lumalala yung kanyang yung pagka-addiction.
Ano na yan, manifestation ng malala na. napakalipis, all of those things. So titignan din natin yun. Titignan din natin. Yun na nga maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Birthday wish ko. Maybe no po sir, kung ano yung wish ninyo sa gitna ng mga isyong kinakaharap ninyo ngayon. Ay, hindi naman nagbabago yung mga birthday wish ko mula nung simula hanggang ngayon na naging Pangulo ko at yun na nga maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Wow! Na maituloy natin lahat ng ating proyekto para matulungan lalong-lalo na yung mga mahihirap. Grabe, no? At lalong naghirap hindi yung talaga kaumbayan. nagbabago. Yan, lagi wish sana mo. maabot natin. Yung mga alingas-ngas ngayon sa House, pati na rin po sa Senate. Kasi may impression po yung publiko na magulo yung politika ngayon. So, paano nyo po ito iyahan? Ito, grabe to. Tinatawanan yung... Kailan ba hindi naging magulo ang politika? Matagal na ako namumulitika. Never naging ano yan. Kasi, grabe, no? Ano nakakatawa doon? I-handle. Kailan ba hindi naging magulo ang politika? Matagal na ako namumulitika. Never matagal na akong namumulitika. So, umamin ka na namumulitika ka lang pala. Grabe, anong klaseng sagot yan? Instead na medyo i-pacify mo yung dalawang kamara, yung upper and lower house. Tinatawa na, matagal na, parang sa'yo is, normal na yan. Part na ng buhay natin yan. Kung baga may problema. Hindi, okay na yan. Normal lang yan. Sabihin, ba't ba kayo lagi nag-aaway? Part lang ng ng relasyon ng nag-aaway. Ba't pa itong dalawang bansa na to nagdidigman? Hindi, normal lang yan. Part lang ng war, na mag-war. Sino bang may gusto ng war? Sinong may gusto ng away? Sinong may gusto ng magulo? Tapos sasabihin niya, normal lang yan, part lang yan ng matagal na akong namumulitika. Maging yan. Kasi it's an adversarial, It's the norm. Adversarial process. So you cannot expect na everybody will agree with everybody. Kasi meron kang power, nasabihan ang speaker, nasabihan ang Senate President. Ngayon, kung hindi nagkakasundo yung dalawa, bakit hindi mo kausapin? Bakit di mo sabihin si Speaker? Bakit di mo sabihin si Senate President? Hindi yung sasabihin mo, Everybody. Talagang meron dyan, namumuliti ka lang. Basta ayaw lang nila dun sa tao kahit tama yung ginagawa. So, ganun lang ang reaction mo? Wala kang gagawin? Hindi tama yan, hindi tama. Meron naman talaga hindi naniniwala na tama yung ginagawa. Mas maganda yung idea nila. So there will always be that kind of push and pull. Laging may tension na ganun. But that's the process. Walang ganyan nung mga previous administration eh. Sa totoo lang. Ngayon lang talaga. Hindi magkatugma yung House at ng Senate kasi dahil sa pera. Kaya natin ginagawa yan para marinig natin ang lahat ng boses ng lahat ng tao na interesado sa kung anumang issue yan. So, it's always, and besides, what we are doing here are very, this has been from the very start of this administration. Matagal ko nang ginagamit yung salitang structural. We are making structural changes. We are not doing business as usual. And so, that will necessarily, because it is structural and we are changing the basic. Nakita ko, alam nakikita ko dito, ikaw yung dahilan kung bakit magulo yung Senate at ng House. Kasi gumagawa ng tamang investigation ang Senate, for example, for instance, bigla ninyong pinalitan. Kumbaga, malapit na sa finals, bigla ninyong ginulo. Sino dito ang may power, 'di ba? 'Di ba ikaw? Sino dito ang may kompas? Hindi ba ikaw? So don't tell me na hindi part lang 'yan. Parang alam mo yung hugas kamay na parang hindi ka parte nung pagiging magulo kasi ganito lang yun, snap of your finger, pwedeng manahimik yung dalawang houses na 'yan. Pero dahil
nasasaling ang inyong interest, ang inyong interest. Kaya nagugulo dahil sa inyong mga actions. Akalain mo yun, biruin mo, meron na tayong maayos na daloy ng investigation sana. Tapos bigla ninyong papalitan. Basically, the way of doing things. For example, all of this system na may ganitong porsyento sa flood control, may ganito sa project, pinapalitan natin yan. So, inevitably, pinapalitan, tas budget ulit. Kaya tuloy, itong mga firm, mga foreign direct investors or yung mga gustong mag-invest sa atin at yung mga gustong tumulong aid na proyekto sa bansa natin, ayan, kinancel na. Kinancel na ng South Korea dahil dito nga sa issue sa flood control. Nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya.